Eto ha, panoorin nyo ito ha. Ito yung magandang paliwanag na actually coming from the inside. Ito ang pinaka merong karapatan magsalita. Kasi tandaan nyo, unit team ito. Si Roque. Ang ganda na sinabi niya dito eh. O, panoorin nyo ha. Bumaba po ang survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research. Ano bang nakikita mo sa dynamics, attorney, ng latest survey ng Okta? Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni BP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi, no? Ako, agree ako dito sa unang point ni Roque. Agree ako, pero medyo disagree din ako. Tama na maaaring makabawi pa si BP Sara Duterte sa pagbagsak ng kanyang ratings. Tama yon. If she will hit the right button, sabi nga eh. Bakit to? Kasi tandaan mo natin na ang isang teorya na nangyari na noon o isang facts pala na nangyari na noon, hindi na pala theory yun, facts na pala yun, yung kay Binay. Tandaan nyo at that time, ang taas-taas ng ratings ni Binay, siya na talaga eh. Kung babalikan nyo yung kasaysayan ng Pilipinas, si Binay na talaga ang next in line. Parang ganito, parang ganyan, hanggang halos inaraw-araw siya ng Aquino administration. Pinagtatanggol siya ng mga masa, si Binay. Walang biro, pinagtatanggulo siya ng masa noon. Pero kahit papaano, naka-apekto yung araw-araw ng pagbabanat sa kanya sa 6 na taon ng mga dilaw. Although, wag din natin isang tabi na medyo may katotohanan yung mga banat kay Binay. Okay? Merong mga may punto, ika nga. Hindi ko na masabing gawin katotohanan kasi hindi pa naman proven sa court yung iba. Yung iba, meron na. May punto. Kay BP Sara kasi, yung mga banat sa kanya, it's all haka-haka. Walang proven na bakit ganito. O kaya, actually, yung banat nila na confidential funds ni BP Sara bilang mayor ng Davao noon, medyo nakasama pa nga ho yun sa propaganda eh. Bakit to? Kahit malaki ang confidential funds ni Mayor noon, Sara Duterte, maganda ho ang response ng tao sa mayorship ni Sara Duterte. Wala hong magsasabi doon sa Davao no na ayaw nila. Kung yung mga addict lang at saka mga kriminal lang ang magsasabing ayaw nila at mga rebelde lang ang magsasabing ayaw nilang pamumuno ni BP Sara Duterte noon. Pero noon, talagang malaking factor yung, di ba, pinaliwanag nga ni Tatay Dian, sabi ni Tatay Duterte, dahil dyan sa confidential funds ng bilang mayor ni BP Sara Duterte, marami ho dyan ang nagbalik loob sa gobyerno. Ngayon naman kasi, dyan naman talaga ginagamit yan sa rewards, dyan ho ginagamit yan. Tandaan ninyo, yung ikinuwento, ewan ko kung naalala nyo pa yung kinuwento ni Palparan, ni General Palparan noon, di ba? Kinuwento niya yan sa amin, ni Mocha noon na isang ginagawa nila noon to somehow counter yung mga NPA, yung society kung saan, o yung mga barabarangay kung saan doon nagpupunta yung mga gagawin nilang maunlad yung barabarangay, aktibo yung barabarangay para pagpunta ng NPA doon, yung propaganda hindi papasok. So, ganun ang ginagawa ng confidential funds. So, malaking bagay ho. Ang inaano dito natin, sana this time, gawin ni BP Sara Duterte, kahit papaano, sana, ako naniniwala ako, tumahimik siya, pero kahit papaano dapat naglalabas sila ng facts.
Or else, alam mo naman Pilipino, marami ang gullible. Yun ang katotohanan po eh. Marami sa Pilipino, basta-basta na lang naniniwala. O basahin natin ito sinabi ni Jocelyn Flores. Ay Banat, I think they lost trust in Sara kasi hindi maramdaman ng tao na may ginagawa siya para masolusyonan yung obvious na problema like prices ng basic commodities. Actually, tama ka dyan. Ang problema lang dyan, madam, dapat may nagpapaliwanag na hindi si BP Sara Duterte ang sasagot sa problema ng pagtaas ng basic commodities. Vice President po siya, hindi po siya presidente. So, actually, may punto si Madam Jocelyn dito ha. May punto siya na yaan ang nararamdaman ng tao kasi ang tao minsan hindi alam yung job description ng mga opisyal. Basta na lang sisi. Hindi kasi siya yung Vice President. Wala ho sa Vice President ang solusyon para bumaba ang bilihin. Nasa presidente ho yan. Ang Vice President, ang trabaho lang po niyan, una, mag-antay na may mangyari sa presidente para palitan niya. Okay? So ang trabaho ng Vice President. Pero, since siya ang sekretary ng DepEd, dapat masolusyonan niya yung mga basic na problem ng DepEd. Doon yun dapat ang focus natin. 'Di ba? Maganda ba ang programa niya sa DepEd? Naaayos niya ba yung sahod ng mga... Kasi tandaan niyo, naging problema yan yung election. Naging problema na hindi nabayaran yung ibang mga teacher. So dapat yan ang kanyang masolusyonan, na siguraduhin niyang talagang mabayaran, mabigay yung mga bonus ng mga teacher. At maganda nga kung ako sa kanya, kung ako kay Vice President Sara Duterte, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Although iipitin niya ng kamera, sigurado ako. Iipitin ng kamera yan. Pag-iinitan ng kamera lahat ng gusto ni BP Sara Duterte. Pero sana ipaglaban niya yung mga guro. Itaas ang sahod ng mga guro. Kasi pag yaan na itaas niya, kahit kinokontra siya ng kamera, ay malaking bagay po yan. Sigurado ako, babalik ang kumpiyansa ng mga, alam niyo naman ng mga guro natin medyo sila ho ang, ewan ko, matatawag kong underrated sa Pilipinas talaga yung mga guro natin. Kasi tandaan ninyo, di ba lagi sinasabi, ang pag-asa ng bayan ng kabataan, may punto. Pero hindi ho yun ang kumpletong kwento, di ba? Ang tunay na pag-asa ng bayan ay yung matitinong kabataan at lalong-lalo na yung mga nakapag-aral na kabataan at mga hindi tangang kabataan. Tama, mali? Paano mangyayari yun? Kung may mga teacher tayong tanga. Sorry ha, hindi ko sinasabing lahat, okay? Kaya nga sana may angat yung antas Kasi tandaan nyo, bakit ko naman nasabing may mga tangang teacher? Meron po kasing mga teacher talaga na stick na sa lumang paraan. Kasi dapat pag ikaw ay guro, alam ko ho ito, bakit to? Ang buhay ho ng nanay ko ay guro. Bata pa lang po, unang pasok niyang trabaho, teacher lang siya hanggang inabot niya ang maging university dean. Ang nanay ko po. Hindi ho siya dean ng isang college lang, university dean po siya. Yung buong universidad, siya po ang dean. So, ginapang niya yan mula sa pagiging guro. Hindi ho yan pumasok ng dean na kaagad. Guro ho siya. Kaya alam ko. And I know, paano nangyari yon. Alam niyo kung paano nangyari yon? I remember my mom, nag-aaral pa ho siya sa gabi. Kahit siya ho ay profesor na, siya ho ay nag-aaral ho siya para umangat. Para may bagong karunungan. Kasi kailangan yun Importante yung ganyan Alam nyo, may problema kasi sa ibang mga guro. Hindi ko naman nilalahat Yung mga abusadong guro lang. Marami ho dyan matitino. Iilan lang yung abusadong guro dyan. Na sa totoo lang, minsan mas matalino pa estudyante. Yun ang totoo Mas matalino pa ang ibang estudyante kaysa sa guro. Nakakalungkot. Kaya nga ako bilib totoo ito, walang biro. Sabi pa ni Abby Dimaano,
Yes, naabutan ko si mami mo sa JRU nun. Ay, salamat po. Tama po, siya po ay din sa Jose Rizal University. Natandaan ko pa to ha. Natandaan ko pa ito. Nag-aral po kasi ako dyan. Pinag-aral niya ako. Kasi hindi niya ako mabantayan. Sa sobrang pasaway ko nun, kwento ko lang ng bagya, kaya importante sa akin tong DepEd eh. Sa sobrang pasaway ko nun, nag-aral ako sa iba't ibang eskwelahan. UP, 5 taon ako doon. UP Diliman. Lumipat ako ng lahat ng computer school. Dinaanan ko, kaya ang tagal ko sa college eh. Tapos hanggang sabi na nanay ko, dito ka na nga lang mag-aral para mabantayan kita. Walang biro ito ha. So, alam mo yun, dilema sa akin kasi nahihiya ako pag tarantado ako. Siyempre, nanay ko pa naman yun din. Tapos gagago-gago ako, di ba? Ang pangit naman tingnan nun kasi kasiraan ng nanay ko yung magiging kasiraan ko. Tapos ipinasok niya ako doon sa mga istriktong teacher na magagaling. Uy, binabati ko yung mga teacher ko. Ang naalala kong teacher ko na magaling dyan, yung teacher ko sa math, yung maikli ang buhok, medyo cute. Yung teacher kong yun, sungit-sungit nun. Pag ako nandun sa classroom niya, ang sungit niya. Hindi ko alam kung kursunada ako nun eh. Joke lang po ah. Ang sungit-sungit nun. Pero, pag kasama niya nanay ko, ang bait niya. Parang nag-uusap sila ng nanay ko, sungitan mo yung anak ko ah. Parang ganun. Pero talagang, tapos hindi siya ngumingiti pag ako yung nagtataas ng kamay. Kasi madami kong alam nun. Medyo kasi ako nun eh, bobong matalino. Magaling po ako sa math nun dahil din nanay ko nga, mathematician po yung nanay ko eh. So alam ko yung math, so tataas-taas ako ng kamay, hindi siya natutuwa pag tama ang sagot ko. Pangalawang pinasok niya sa akin yung teacher namin sa social, nakalimutan ko ng social studies. Pinag-aaralan namin si Rizal nun, ang talino nun, grabe yun. Alam mo, hangang-hanga ako doon sa teacher na yun. Pag nandun ako sa kanyang classroom, talagang dami kong feeling ko nga naging nationalistic ako dahil sa kanya eh. Dahil sa how niya babae ho to, matanda, lola na, sorry naman, kung matanda na ho ito, kasing edad ng nanay ko to. As in, kumari niya. Ganon, pagka nagla-lunch, kahit din yung nanay ko, ito ang kasabay niyang kumain. Parang best friend niya doon. Ang galing ho nito. Nakakatuwa ho ito. Kaya nga sabi ko nga eh, alam nyo, ang mga Pilipino, ang mga kabataan, nakasalalay ang buhay niyan sa pangalawa nilang pamilya. Lagi natin sinasabi yan, ang eskwelahan, ang mga guro, ang pangalawa nilang mga magulang. Kung sila pala ang pangalawa nating mga magulang, bakit hindi natin itaas ang sahod ng mga magulang natin? Tama to si Madam Abby. Madaming magaling na profesor sa JRU. Totoo ka dyan. Marami ho dyan. Ang gagaling ho. Ito nga kaya nga sana sa akin, sana lang ho, ito isa sa magagawa ng paraan ni BP Sara Duterte. Alam nyo, Madam BP Sara Duterte, pag yan nagawa nyo ng paraan, maniwala ho kayo, ang laking kontribusyon yan sa bansa natin. Yung mataas yung antas ng mga guro, paano ho? Taas ang sahod, taas ang training. Ibig sabihin no, dapat ang guro, they never stop learning. You know why? Knowledge is unstoppable. Knowledge, alam mo yun, umiikot yan. Hindi ho yan stagnant ang knowledge. Kasi bawat panahon, bawat taon, may nadadagdagan tayong knowledge. Marami ho mga pagbabago. Kaya nga, dami nagulat dun sa AI na yun. Di ba yung artificial intelligence na yan? Ang dami yung nagulat dyan. Bakit to? Kasi hindi natin nakakalain na mangyayari yung ganyan. Ayun, nag-i-evolve. Yan po ang talagang dapat yung mga guro natin nag-aaral pa. Hindi ho sila yung mga tipo ng parang pinagbili lang natin ng
Kasi may pasensya na ho, wag ho kayo magagalit. May iba ho talaga mga guro na parang inutusan mo lang bumili sa palengke. Tapos ayun, nagbenta na rin sa mga estudyante nila. May mga ganyang guro talaga, aminin ho natin, yan ho ang kailangang iangat ng ating dapat continuous training. Alam niyo ho ba sa kapulisan natin continuous ang training nila? Ito hindi ho ito ako nagbibiro dahil marami yung kaibigan mga pulis mga lalo na yung mga bagong pasok lang. Tuloy-tuloy ang training nila. Sana magkaroon din ng ating ng ating mga guro na tuloy-tuloy. Parang i-require ba sila? I-require sila na hindi sila kasi naalala ko noon, ayoko na lang banggitin meron mga akong guro nung high school na sakit sa ulo parang teacher ka ba talaga? Parang ganun. Yung ganun yung mo, parang, ewan ko, pinabigyan ka lang ba dito? Nagpalakas ka lang ba kaya ka naging teacher? May mga ganung guro Sana, Madam BP, may angat natin yung antas nila. Kasi pag nakita ng tao na kahit anong pagpupukol nila sa'yo, kasi hindi ka ho titigilan. Maniwala ho kayo sa akin, hindi ho kayo titigilan ni Tambaloslos. Hanggang 6 na taon nilang gagawin yan. Pero kung kayo ay nagiging proactive sa DepEd, maniwala ho kayo sa akin, pag nakita yung pagbabago dun sa DepEd, kasi, pasensya na ho, mawalang galang na po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero feeling ko ang isa sa mga maling na ilagay niyang sekretary ay ang DepEd. Hindi naman sa nilalait ho natin yung DepEd secretary noong panahon ni PRRD, pero parang medyo wala nang mga bagong kaalaman. Kaya nga nagkaroon ng issue, 'di ba? Nagkaroon ng issue sa laptop Hindi ko sinasabing korap po yung sekretary natin noon Kaya lang parang siguro dahil sa dala na rin ng kanyang ayoko na masabing edad Hindi maganda. Hindi niya na siguro nabantayan, 'di ba? Kasi nga siguro dahil nga sa ganun nga medyo hindi niya nabantayan yung mga tauhan niya. Alam nyo, marami rin yung korupsyon sa DepEd na simple lang bumanat. Pero di ba? Hindi niya na nabantayan siguro. Hindi po siya korap. Sa tingin ko, matinuho siya Kaya lang, parang kulang na sa hands-on. Di ba? Dahil medyo nga may katandaan na nga ho. Ito, at least ito si BP Sara Duterte, may kamay na bakal ho ito so pagdating sa korupsyon. Ang kailangan na lang nito, may angat yung antas ng mga guro natin at maging, alam mo yun, maging una-una yung sahod. Sana maiangat ng sahod ng mga guro. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Pasok! Pero, ganun pa man bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa Yan ang hindi maintindihan ng mga unitae na tanso. Na ayaw nilang tanggapin yan. The reason why Marcos won, it's because of BP Sara Duterte. Pagbalik-balik na rin na ho natin ang lahat. Ang unang survey na lumabas noon, sobrang taas ni BP Sara Duterte sa pagkapangulo. At pangatlo lang si Marcos noon. Isipin nyo na maigi, isaksak nyo sa mga kokote nyong atay. Diba? Isaksak nyo ho yan. Sobra hong baba nyo nun. Kaya lang umangat yan dahil sumuporta si BP Sara Duterte kay Marcos. Aminin na ho natin yan.
Yan ang problema sa inyo eh. Yung yabang ninyo, medyo sumagad na sa nilagpasan ng langit. Tapos ngayon, wala kayong mga utang na loob. 'Di ba? Wala kayong mga utang na loob at sinisiraan na ninyo etong si VP Sara Duterte. Akala ko ba, kaya nga sinasabi ni Roque, akala ko ba uniteam, pero bakit nyo sinisiraan yung kasama, yung kapartner ni President Marcos, di ba? Kapanalo. Kaya pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya nga Uniteam ang inelect eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag. Sabi ni STO, kasi hindi na nila kailangan si BP sa susunod na eleksyon. Magiging kalaban na nila. Okay, tama actually. Kaya nga ngayon nilaglag na nila. So makikita ninyo yung ugali nito mga tanso. Ugali ni Tambaluslos. Nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue na nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon na nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante yung pagkakaisa? Nako. Actually, yan ang mga naiisip nung iba na it's time na panahon na para si Marcos magsalita at suportahan niya si VP Sara Duterte. Kung talaga siya ay para sa unity. Yun. Kung talagang siya ay para sa unity at unity ng ating bansa, ang number 1 niyang dapat pakitaan ng suporta ay ang VP Sara Duterte natin. At siguro maganda rin kausapin niya yung kamag-anak niya si Tambaluslos. Tigil na yung pinagagawa kasi Mr. President, you're doing, sa tingin ko ito mga nakaraan, medyo maayos naman yung ginagawa niya. Nagtatrabaho naman siya, although hindi natin makukumpara katulad nung kay Pangulong Duterte, pero gayon pa man, nagtatrabaho naman po siya. Kaya lang, tinatrabaho din po yung Vice President natin, pailalim. Sana makausap ninyo yung number 1 ninyong kontrabida dyan na si Tambaluslos at pagsabihan ninyo na wag ganyan ninyong Vice President natin. Nasa inyo ang susi Nasa inyo po ang susi. Ngayon, kung hindi nyo matitigil yan, ibig sabihin, wala kayong ginawa. Yun lang ang ibig sabihin nun.
Ayaw ko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po... Naku, yun ang matindi dyan. Matinding bitaw yun, mga kaibigan. Nakakabingi ang iyong katahimikan. Naku, matindi ho yan. Nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente ayon kay Roque. At eto ha, mamaya tatanungin dyan. Pakinggan ninyo. Mamaya tatanungin dyan, di ba? Close mo si BP Sara Duterte, nag-uusap kayo. Tingnan ninyo kung ano sagot ni Roque, ha? Tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po, bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang isang malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ng mga issues? Paano ba tinatanggap ni VP Sara daw yung issue? Pakingge. Ng Vice Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? Tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga, nangampanya na nga, tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yun. Nako, masakit daw. Madaling salita, tinanong siya bilang kaibigan, ano ho ba ang masasabi nyo na nararamdaman ni BP Sara Duterte? Masakit daw. Naku po. Ako, sa tingin ko, confirm naman yan. Bakit to? Mismong ama niya, di ba? Sinabi niya ng ama niya na nagkausap sila, di ba? Yung picture nga lumabas. Nung nasa sementeryo sila, nagkausap sila. At kinuwento na, hindi na napigilan ni Pangulong Duterte na ipaglaban yung kanyang anak at sinabi niyang hindi maganda ang ginagawa ninyo sa anak ko. Naku po. Kaya alam mo, ako lang sana lang talaga magsalita itong si Pangulong Marcos. At talaga nga namang suplakin niya one time lang yung kanyang insan. Grabe na mga insan, ha? Megus na yan mga insan. Grabe ka na insan. Hindi, sana sabihin lang ni ni Marcos yun. Grabe ka na insan, ha? Megus na yun. Tornado na yung ginagawa mo kay BP Sara, ha? Di ba? Sana ganunin niya, oh. One time lang. Sabihin niya talaga, no? Hindi kasi kawawa, sa totoo lang nagsalita na ho nagsalita na ho ang Pangulong Duterte tungkol diyan. Tapos kitang-kita nyo naman yung ginawa ni BP Sara Duterte bago umalis si Pangulong Marcos, di ba? Kitang-kita nyo naman. Talaga nga namang inisnab niya si Tambaluslos. Tinornado niya. Kaya Pangulong Marcos, pag panahon na para sabihan nyo yung insan nyo. Insan. Grabe na yung ginagawa mo, insan, ha? Tinotornado mo na yung si BP Sara Duterte, ha? We will see. Malay nyo naman. Antayin natin, ha? Bigyan natin ng pagkakataon na magsalita ho at magbigay ng statement to si Pangulong Marcos. Ako, hindi ko naman sinasabi kagad na takot siya kay Mamsi. Ay, kasi may mga nababasa ako sinasabi na takot siya kay Mamsi, ganyan. Antayin natin na ako hoping ako na ipagtatanggol niya one of these days si BP Sara Duterte. I'm really hoping, Mr. President, na you would show your support at ipapakita mo talaga. Yun lang, sa akin lang po yun. Para naman na patas naman. And sabi ko nga sa inyo, ako ho, si Banat Bay, ako dito, optimistic ho ako dito sa aking channel. Even if I didn't vote for this administration, I'm still optimistic na sana ay may mangyari at sana ang ating mga opisyal na nasa gobyerno ay talaga nga namang magsilbi sa bayan. At sana itong ating Pangulo ay maging mabuting Pangulo. Yan naman ho ang ating wish.
performance will start momentarily.